Hey guys, what's up? I'm Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin itong panibagong Bojack ni Direk Freddy kay credit grabber na si Idol Rafi. So lumalabas dito sa episode na to ni Direk. Okay. Na wala namang gagawin si Idol Rafi kundi ngayon may bago na siyang may bago na siyang strategy. Ba't pa ako lalabas dyan at bigyan ko na lang ng pera itong mga, pamilya. So, na-live nga daw itong, na-live ba ito o recorded video na lang to. Lumapit daw ang pamilya ng hazing victim, yung recent victim natin. Humihingi daw yata ng financial na tulong kay Idol Rafi. Okay. So, yung pinaka-backstory po niyan, yung nanay daw po, kauwi lang 2 months ago dahil naglibing din ng another na anak. Okay. Na namatay daw yung anak niya sa isang vehicular accident. At ngayon, umuwi na naman dahil lang maglilibing ng another anak sa isang walang kakwenta-kwentang dahilan kung bakit namatay ang anak. Alam mo, pag hindi ka nanay, gaya ko, hindi pa naman ako magulang, pero yung pagmamahal ko sa mga pamangkin ko, parang mga tunay kong mga anak yan. Okay? Sa inyo, no? Pakita ko sa inyo yung video ng pamangkin ko. Ay, wag na. Siyempre, kailangan ko humingi ng abiso sa magulang. Anyway, the point here is that napakasakit para lalong-lalo na sa isang ina. Para sa isang ina mawalan ng anak. Para sa akin, mas masakit yung nawalan ka na ng anak, nagamit pa yung kwento ng anak mo. Okay? So, ako, if not always, but in most cases, yung respeto ko sa mga nanay napakataas. To the point na I don't want to exploit their sufferings. Dito, nang Bojack na naman si Direk. And even before natin i-play itong video niya, mag-backstory muna tayo. Tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga issues dito na dapat nating sagutin. Number 1, sino ang unang responder sa case ng bagong hazing victim? Okay. Number 2, ano ang naging participation ni Idol Rafi for the last 5 days sa kaso ng hazing victim? And lastly, bakit hindi sinundo ni Idol ang ina ng hazing victim? Which is normally ginagawa niya, di ba? Gaya nga nun sa Israel. Diba? Ano yung naging participation ni Idol doon? Nagsundo lang, sabi nga ng netizens. Pwede na raw maging Grab driver itong si Idol. Okay. So, alamin natin, ano nga ba, or rather, sino nga ba ang unang responder ng case ng bagong hazing victim? Panoorin natin itong balita galing sa unang balita. Student matapos mabiktima ng umunoy hazing. Base sa investigasyon ng pulisya, nahirapang huminga at nawala ng malay ang biktima. Okay, sabi dito, ayon sa pulisya. Okay, ayon sa pulisya. Number 2. The Quezon City Police District. Quezon City Police District. Police na naman. 5 days ago, wala naman sinasabing tungkol kay Idol Rafi. 3 days ago, again, wala naman sinasabi tungkol kay Idol Rafi. Police na naman. QCPD confirms that 2 of the 4 suspects in police custody have confessed to their involvement in the initiation rites that led to the tragic event surrounding Aldrin Leri Chua Bravante in Barangay Santo Domingo on Monday evening. Okay, police na naman. Ito, mambabatas na to. After 3 days, dito naman tayo. Hiniling ni Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa Department of Justice na tukuyin kung may pananagutan ang liderato ng Tau Gamma Pi Fraternity sa national at local chapter sa pinakahuling insidente ng hazing death sa Quezon City. Nasawi ang Philippine College of Criminology student na si Aldrin Bravante ilang oras. Courtesy QCPD. After 3 days, first, ito yung unang-unang politiko na pumasok sa kaso na to.
matapos sumalang sa hazing ng fraternity. Ayon kay Congresswoman Herrera, tila may systemic evil na namamayani sa organisasyon dahil sa pagiging sangkot na naman ito sa panibagong insidente ng hazing. Tinuligsa ng mambabatas ang hazing kung saan sangkot ang ilang estudyante ng Philippine College of Criminology. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga Sino yung nakikita natin mga tauhan? Nakita niyo ba si Idol dito? Puro pulis, di ba? kaanak ng biktima. Puro pulis. Pasok tayo. Tingnan natin yung backstory nito. So, nag-umpisa ang balita 5 days ago. After 5 days ago, yung balita, puro lang mga pulis ang involved. Police. Another suspect in his hazing death, Bravante surrenders 2 days ago. Police na naman. Pakinggan natin to. The Quezon City Police District says another Police na naman. So, 2 days ago, police pa rin. Wala pa si Aiden. suspect involved in the death of fourth-year criminology student Aldrin Bravante surrendered to authorities. The QCPD identifies the suspect as John Arvin Kyle Diocena, who surrendered Thursday afternoon. This brings the number of suspects in police custody to 6. Meanwhile, QCPD says it filed a case against 16 members of the Tau Gamma Phi fraternity. Okay. So, nakapag-file na po ang PNP ng kaso. Now, dumating yung ina 1 day ago na news to. Kita nyo naman, 1 day ago. Dumating po yung nanay ng hazing victim. No? Si Mrs. Bravante. Tayo rito. Nakauwi na sa bansa ang OFW na ina ng criminology student na namatay sa hazing sa Quezon City. Hiling niya mas mabigyan ng pangil ang batas na nagpapanagot sa hazing. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Sino ang sumalubong? Airport pa lang, hindi na nakapagtago ng pagdadalamhati si Cheryl Bravante. Siya ang ina ng 25 anyos na criminology student na si Aldrin Bravante na nasawi matapos sumailalim sa hazing ng Tau Gamma Phi fraternity. 1 buwan pa lamang ang nakakalipas nang huling umuwi si Nanay Cheryl para sa libing ng panganay na anak. Sa pagkakataong ito, balik Pilipinas ulit siya para naman kay Aldrin. Lunes ng gabi raw sa Oman nang tawagan siya ng kanyang pamilya para ibalita ang sinapit ni Aldrin. Napabalikwas ako ng kasi po yung pagkakatawag, ma, ganun. So sabi ko, tas parang mga komosyon akong naririnig, may pinapa-identify daw po na bangkay. So parang binuhusan na naman ako ng po. Kasi nga po, di ba kamamatay lang ng panganay ko 2 months ago. Ipinagtataka rin daw ni Cheryl kung bakit sumali sa fraternity si Aldrin gayong 1 semester na lang ay graduate na ito. Nangako pa nga raw siya na uuwi siya para makadalo sa graduation ng anak. Sorry, hindi ko matapos yung news, kinikilabutan ako. I feel for the mother, Again, our deepest condolences po to the family of the victim. And sana po mapanagot, no? Actually, may mga speedy trials naman, so mabilis lang to. Definitely, lalo na may mga sumurrender na, may umano na, wala nang ligtas dito eh. Normally guys, pag nagsampa po kayo ng criminal case, meron po tayong tinatawag na civil indemnity. This is the damages sa pagkawala ng anak nila na si Aldrin. Okay. Now, balikan natin ngayon tong video ni Derek. So nakita niyo naman for the last couple of days, mula sa pag-file ng kaso, sa pagdating ng ina, walang Raffy Tulfo doon. Okay, walang Raffy Tulfo doon. Pero dito na inis kasi si Direk Freddy. Alam naman ho natin mga ka-eksena yung nangyaring panibagong hazing victim. Okay? Ngayon tatanungin ko kayo mga ka-eksena, yun pong nagiging update ang nangyayaring resulta ng investigasyon at paggulong ng kaso
Kayo ho ba ay nasasatisfied, natatagalan, nababagalan, or okay sa inyo ang nangyayaring kilos ng ating kapulisan at ng gobyerno? Sa mga natutuwa at okay sa inyo, press 1. Sa tingin nyo kulang, press 2. Sa totoo lang, no, kung sasagutin natin, okay, sagutin natin itong tanong ni Derek. Para sa akin, mabilis. Mabilis ang tinatakbo ng kaso nito ni Bravante. Bakit? Sa isang araw po, hindi lang naman po isang kaso ang hawak ng PNP. Do you really think na crime-free tayo? Of course not. Marami pong hinahawakan na kaso ang PNP, ang mga korte natin, ang fiscal ang Office of the Prosecutor. Doon po lahat dadaan yan eh. Pero sa PNP alone, nakita niyo naman na binibigyan nila ng utmost attention para mapabilis ang hustisya para kay Bravante. At hindi lang yan. Gusto ko rin pagpasalamatan yung mga taong nagvo-voluntary surrender na. Okay? Kasi isang malaking bagay yan, guys eh. Isang malaking bagay yan para bumaba ang sentensya sa'yo. Sentensya sa'yo pag ikaw ay nag-voluntary what do you call that? Surrender. May puntos yan sa'yo. No? Makakabawas yan sa sentensya mo. Another thing, mas na-appreciate ko lately ang mga taga-PNP. Unfortunately, they have to show everything because na lang din sa paninira na ginagawa sa kanila. Maliban sa paninira, panggagamit sa kanila. Okay? Nakakalungkot. Ginagamit na kayo, tapos sisiraan pa kayo. Para lang mayroong mga politiko. No? I'm not going to single out Raffy Tulfo, ha? May mga politiko na gumagamit at sumisira sa kanilang hanay. No? O, dali. O, dali. Ang dami nag-1. 1, 2. Ulitin ko, baka hindi nyo naintindihan. Wait lang, ulitin ko ha. Ulitin ko, tingnan nyo itong topic natin. Yung pong nangyayaring investigasyon ngayon sa pangalawang pagkakataon na may hazing victim, ha? Kayo ho ba ay nakukulangan? Kayo ho ba ay hindi kontento? Or yung iba naman sa inyo ay nakikita na talagang masigasig ang ating mga kapulisan para ho mabilis na maresolba ang kaso na to. Sa mga kontento at okay sa kanila yung ginagawa ng ating kapulisan, press 1. Sa mga hindi at tingin nyo, press 2. Oh, yun lang ulitin ko, baka nalilito kayo. Baka magulat kayo pag inilabas ko na tong ipe-play ko sa inyo. Ay, hindi, direct. Nagkamali ako, direct. Hindi pala, ano pala ako. Oh. Okay. Diba? Oh. Oh, halos marami yun to. Sabihin na natin, marami. Okay. Ngayon, mga ka-eksena, pakinggan muna natin tong pa-epal na naman. Okay? O, ito. Saan na ba yan? Oh. Okay, Idol Raffy, ito po si Tatay Alexander Bravante at si Nanay Cheryl Bravante. Si Nanay Cheryl, Idol Raffy, ay sa katunayan po ay kakauwi lang po. Kararating lang po from Oman. Isa po siyang OFW from Oman, kung saan siya po ay sila po, ang nanay at tatay po ay humihingi ng tulong para po ay mapabilis po at mahuli na ang lahat po ng may sala sa nangyari sa kanyang anak. Narinig nyo ang sabi. Oh, narinig nyo sabi ni Shari. Oh. Po, ang nanay at tatay po ay humihingi ng tulong para po ay mapabilis po at mahuli na ang lahat po ng may sala sa nangyari sa kanyang anak. Yung magulang lumalapit para daw mapabilis, bumilis. Yun daw kaso ng anak nila. Well, kung ang pananaw ninyo yan, hindi ko sasabing mali. Opinion nyo yan eh. Pero ako bilang isang content creator, vlogger, di ba?
binabalita ko sa inyo, ina-update ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa kaso. 'Di ba? So hindi natin maalis sa kamag-anak o sa pamilya ng biktima ng hazing na mapalapit. And real talk, alam naman natin pag lumapit diyan at trending yung iyong kaso, 'di ba? Sigurado ma-entertain ka at alin? Matutulungan ka saan? Financial. Bakit Derek hindi mo sinasabi matutulungan ni Idol yan? Bullshit. What the fuck? What the fuck? Anong matutulungan? Paano matutulungan? Isipin nyo lang to ha. Hindi ko lang alam kung baka madali ako dito. Pag napanood nyo to, wala din naman nangyari. Saan kumuha ng impormasyon yung programang to? Sa pulis. Saan nagtanong ng update yung programang to? Sa pulis. Sino ang mga kinausap at nilapitan nila dyan sa stasyon na yan para malaman ng lahat? Sa pulis pa rin. Ending, ang gagawin ni Tulpo, sige po, tutulong po ako sa inyo pinansyal para ganyan. Pero ang lumulutas ng kaso, sino pa rin? Ang pulis. What the fuck? What the fuck? Kasi mga kaiksena, kung ako na-update ako dyan at madalas ko naman pinapaalala sa inyo. Kamakailan nga lang ko kagabi, 6 na sumurrender, 'di ba? Yung mga kasangkot doon. Hindi ko na ipe-play para totally dito. May papakita na lang akong picture tsaka sulat. Kasi baka makaka-copyright tayo dito. Dito sa video sana napapanood ko sa inyo na to, napapaloob dito sa video na to. Ayan, nakita nyo yan? Ang problema, Direk, I've been looking for this episode. I think wanted sa radyo ba? Hindi ko siya makita Idol Rafi. Ano na nga. Yan. Kung sa wanted sa radyo siya, hindi ko siya makita. Kung kailan siya na-stream. Ayun, hindi niya ginawang episode yan Napapaloob dyan, na ikinuwento lang ng pulis lahat ng detalye at lahat ng mga nagawa na nila sa kaso na yan ay maayos. Nakakuha nyo? Lahat ng 11 na at large pa ay fully identified na ng kapulisan. Sa pulis nang galing yan. Inilalabas lang ngayon sa istasyon na yan para maging bida sino? Yung Idol. Diba? At yung mga yan, tawag dito, sa madaling salita po, si Idol mismo nagsabi dyan sa part na yan na maganda ang ginagawa ng kapulisan. So meaning, hindi niya babasagan kasi okay. Kaya lang lumapit. Okay, now I understand. Now I understand bakit siya hindi ginawang episode. Okay. Bakit? Punta tayo kay isa sa site ni ni Idol. Okay guys, nandito tayo sa page ngayon ni Idol. Hinahanap ko yung sinasabi ni hinahanap ko yung sinasabi ni Direk dyan. Kahit mag-umpisa pa ako dito sa 5 days ago. 5 days ago. XBF, blah, blah, blah. Bam, bam, bam. Wala naman. Sandamakbak na balikbayan box, mga katrabaho, nauli ng vendor. Yan, nandiyan pa rin sila sa news na yan. Oh.
pansin ko lang din, pag tungkol sa personal na buhay ni Raffy Tulfo, maraming hindi interesado. 26 million yung viewer, ay yung subscriber niya, pero 161 views lang. 2 days ago na to. So, there are a lot of people na hindi sila interesado sa buhay ni Raffy Tulfo. Interesado lang sila sa mga controversies na dinadala sa programa niya. 2 days ago. Yan, Coast Guard. Kasambahay na tagpo ang kabit sa bahay ni Amo. Wala akong nakitang video patungkol dyan sa hazing. Bakit kaya hindi kinontent ito ni Idol? Bakit hindi niya hindi niya ginawa ng separate video, 'di ba? Which is normally yung ginagawa nila. Itong pamilya sa tingin ko kasi nga naman may tulong talagang makukuha through pera. What the I hate to say this, talagang, sila, they're not well off. That's number 1. Number 2, kailangan talaga din nila ng pera. We cannot deny that fact. Nauna sa lahat, 2 months ago, kamamatay lang nung kanilang isang anak. Number 2, working student nga itong si Bravante. Number 3, yung pagkamatay niya, hindi naman something na pinaghandaan nila. Nobody will gonna be ready for that, Not unless may matanda ka ng kasama sa buhay, maging practical na tayo dun sa katotohanan na one way or the other, mawawala talaga din yung tao na yun. So, in this case, kay Bravante, this is something na hindi mo na-expect at this age. Napakabata pa niya. Talagang lalapit sila kay Idol para humingi ng financial na tulong. But come to think of it, sa pagkakaalam ko, nagbigay na ng tulong ang OWA dito. Alam ko may inabot na tulong sa kanila. Will that be enough? Definitely hindi. Pangalawa, another thing is that pag nag-file na sila ng kaso, bawat involved dyan, babayaran sila ng civil indemnity. Lahat ng involved. Well, more on sila dapat natin malaman kung magkano rin yung magiging civil indemnity. Dahil namatay yung tao, so malaki-laking pera makukuha ng mga to. Ang tanong is, gaano katagal before nila makuha yung pera na yan? Diba? Definitely, yung tulong na financial ni Idol, mas malaki pa yung makukuha nilang civil indemnity. Nagbigay na ba si Idol ng more than 1 million sa kahit kanino dyan? Parang wala. Baka lagnatin siya pag ginawa niya yun, diba? Anyway, going back kay Rick. Diba? Oops. Tapos sasabihin ng iba, credit grabber si Raffy Tulfo. Tama kayo. Ito, may papakita ko sa inyo. Akala ko sasabihin ni Derek, hindi yan totoo, pero pinatunayan niya. Sino yung kausap mo, Derek? Nakita nyo ba to? Ba't may nag-message dito? Wait lang. Ba't naka-message? Ano to? May papakita ko sa inyo Saan ba yun? Ba't nawala? Wait lang. Saan na yun? Yan. Kung makikita nyo dito mga kaiksena, may post. Ito. Nakita nyo to? Diba kanya yan? Pulis po ang kumikilos. Pulis ang lumulutas, nagpapakahirap, kumakalap ng ebidensya, impormasyon, pulis. Ngayon, ang post dito na parang ang dating, sila ngayon ang bida-bida. Na kesyo lumapit sa kanila yung magulang ng biktima, na sila ay tutulong para humingi ng tulong na makamit ang hustisya. Ang tanong ko, Raffy Tulfo, kayo ba ang naglulutas at nagbibigay ng hustisya sa mga taong yan? Sige nga. Sa totoo lang. What the fuck? Hindi na nila kailangan si Raffy Tulfo. Hindi nila kailangan kahit anong aspeto si Raffy Tulfo sa kaso ng anak nila. Bakit? Nasa kamay na po, no? Nasa kamay na ng PNP.
Okay? Yung mga taong involved, merong at large, yes. Si Raffy Tulfo ba ang maghahain ng warrant of arrest doon? Hindi. Korte. Diba? Korte po magbibigay ng warrant of arrest. Para lang hulihin yung mga at large pa. Sino po ba ang mga nag-identify ng mga kasama? Sino ang nag-process ng criminal complaint na to? Sino po ang magkakaroon ng jurisdiction sa problema na to? Raffy Tulfo in action? Hindi. Korte. Hindi po si Raffy Tulfo ang magbibigay ng hustisya sa anak ninyo, Mrs. Bravante. Ang mga pulis at ang nasa hustisya at ang mga nasa korte. Ang dami kang hindi alam na batas si Raffy Tulfo eh. Mag-i-expect ka pa niyan. Kailangan mo pa ba ng abogado kung meron ka ng prosecutor na nag-handle ng kaso ng anak mo? You don't need, ito para sa akin, you don't need any more attention as it is. You've already received and gained attention that you don't need. This point, process, go through the process of mourning your child. Hindi mo kailangan na paulit-ulit ipaalala sa'yo na nawalan ka ulit ng isang anak. Only because naging controversial ang issue ng anak mo through Raffy Tulfo. Ang kailangan mo totoong hustisya. Yung kikitain ba ni Raffy Tulfo dito sa ano mo is enough para sabihin mong nakuha mo ang hustisya ng anak mo? Oh. Sige kayo sumagot. Shoutout no nonsense. Magandang gabi. 'Di ba? Oh. Oh, nang tanong direct humingi ba diyan ng tulong or si RTI mismo ang kumontak? Hindi, ang humingi ng tulong mismo yung magulang daw. Kaya lang ang punto ko rito, 'di ba? Ang lulutas at magbibigay pa rin ng hustisya dito ay yung ating mga tagapagpatubad ng batas. Wala namang ginagawa kanina dun sa portion na Wala akong ginawa. Inulit lang nila. Parang nag-usap lang doon. Pinakwento lang yun nangyari. 'Di ba? O sa paano ang gagawin nyo? Sino uhuli doon sa mga at large? Pulis pa rin. Raffy Tulfo ba? O. Sipin nyo. Tapos dito, ang sabi nga dito, lumapit ang mag-asawang Bravante, isang OFW at si Alexander Chenelin para humingi ng tulong at makamit ang hustisya at mapanagot ang lahat ng suspect sa pagkamatay ng kanilang anak sa hazing. I just feel bad, na parang naapakan dito ang mga kapulisan natin. Na since day one, sila po yung lumalapit. Sila po yung nakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga involved sa ospital, kung saan dinala yung katawan ni Bravante, and so on and so forth. Other than that, yung fiscal na nag-handle ng kaso na to, and yung mga korte na mismong authorized na mag-provide or magbigay ng judgment dito sa kaso na to. Ako naniniwala ako na nabigyan na ng advice tong mga members ng Tao Gama. Kaya kusa silang tawag dito sumurrender kasi mitigating circumstances yan eh. Dahil sa pag-surrender nila, pwedeng bumaba ang kanilang sentensya. Which is basically dito sa crime ng hazing, normally ang penalty dyan is reclusion perpetua. Okay. So, tama ba to? Nakakapanlumo, nakakaawa, nakakahiya na
para lang sa gain ni Raffy Tulfo, palalabasin niya na parang ang dating tuloy, walang nagawa ang PNP from day one. When in fact, yung information, tama nga naman yung sinabi dito ni Direk, from day one, mga taga-PNP ang nag-aasikaso ng lahat ng ito. Sabay sa post na to, parang walang kakayanan ang justice system natin, ang law enforcement natin, na gawin nila ang kanilang trabaho para makamit ng pamilya Bravante ang hustisya na para sa kanila. Diba? Oh. Lahat ng to nanggaling sa pulis. Pulis nanggaling tong report na to. Tapos sila nakapost, ang dating sila ang bida. What the fuck? What the fuck? Tingnan niyo paano mambulag ng tao. Ayon kay Brigadier General Maranan, nasampahan na ng kasong paglabag sa RA 11053 Anti-Hazing Law. Oh, 'di ba? Alam niyo yun, dinadaya kayo. Papalabasin na sila, pero ang totoo hindi naman. Oh. Basahin mo mga comments diyan, Direk. Basahin nga natin. Sige. Basahin natin ang comments. Sabi dito, kahit may mga fraternity, parang di naman bagay. Ano to? Wag na lang sana sumali sa mga frat. Ano ba babasahin natin dito? Condolence. Ano ba? Wala namang kakaiba. Wala naman. Puro dapat itigil lang. Wala namang magandang iba sinabi. So, ayan di ba? Ayan bida-bida siya dyan, Naks naman, talaga naman. Ayun na kumausap dito, ha? Oo. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan, ha? Oo. Ha? Sasapakin ko yan. Di ba? Sa kanila, naka-profile ng ganyan. Sa balita, kahapon ko pa yung binalita na ganyan na nangyari. Na nakuha. Tapos meron pa siyang sinasabi na dapat mapanagot daw. Ultimong kataas-taasan daw. Kung chapter by chapter yan, halimbawa, eto tatanungin, sino member dito ng Tao Gama? Meron ba ditong member? Ha? Shoutout sa iyo, Weng, at June Lads. At Kat K, shoutout sa iyo. Anyway guys, ayan, panoorin nyo nga yung replay ako, team replay ako. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman ako. Very ako, sunod-sunod ang mga ko dyan. Ganyan ako. Guys, pasensya na kayo Ganyan ako mag-reply. Mag-comment sa mga hindi lang ni Direk, even dun sa mga pinapanood natin yung replay. Minsan pag wala naman ako talagang masasabi, nakikinig lang ako. In most cases, yan, yung mga nanggagaling kay Attorney Libana at kay Attorney Claire. Minsan one comment lang ang ginagawa ko. Pagdating sa mga kanila. Marami. Anyway guys, ayun. Una sa lahat, syempre pasalamatan natin si Direk Freddy for voicing this out. Kung kayo natatanungin ko, tama ba yung ginagawa ni Idol Raffy? Na imbes na pasalamatan na lang niya yung ginagawang ng mga taga-PNP. Yan pa yung nangyayari. So, no wonder bakit may mga taga-PNP rin na pinapatulan yung mga pakikipag-collab ng mga vlogger na gaya ni Rendon. Diba? Dapat nagbibigay nga ang PNP kay Rendon ng waiver na kung anong mangyari sa kanya while nasa police operation siya, walang pananagutan sa kanya ang PNP. Tsaka dapat binibigyan din syempre ng PNP ng mga safety training itong si Rendon. Na kung sakali man na dahil nga nakikisawsaw na siya sa mga issues ng PNP, nakala niya siguro, baka ito na yung klase ng content na papatok sa kanya. Imagine niyo na lang kung gaano karami yung mga negosyo na nag-flop, Di natin alam exactly kung ilan yung mga yon. Pero may mga negosyo na nga daw na nalulugi. Again, may mga negosyo di umano na nalulugi si Rendon. Kung hindi man pinapatronize kasi si Rendon, only because yun na rin yung ginagawa niya. Anyway, going back dito kay Idol. So, naano lang ako, na
naawa lang ako sa mga kapulisan natin na kung hindi niya banatan, tawagin bobo or inutil sa loob ng Senado, dito naman parang lumalabas tuloy, walang ginagawang trabaho ang PNP. 'Di ba? Buti na lang meron tayong gaya ni Direk Freddy. Talagang binobojak niya yung mga pagki-credit grabbing ni Idol. Sana maintindihan to ng mga kababayan natin, ano. Na kung kayo ilagay natin sa sa posisyon na ikaw ang taga PNP, day and night nagtatrabaho ka, nagfa-follow up ka sa ginagawa ng mga tao dyan sa paligid nyo. Tapos, may tatawag lang sa'yo isang Raffy Tulfo, then eventually, pag post na sa social media accounts niya, lumalabas, na siya na yung nagbibigay ng hustisya. Unang-una, wala naman pong kakayanan si Raffy Tulfo magbigay ng hustisya dyan. At the end of the day, ikipag-coordinate sa inyo, ikipag-usap sa inyo, kundi pulis siya, kundi fiscal, yung mga hukom na nakaupo dyan sa mga korte natin. Wala pong Raffy Tulfo dyan. Even before, walang Raffy Tulfo dyan. So, kilalanin po natin, kung sino yung mga dapat natin pasalamatan. At kilalanin din natin kung sino lang din po ang gumagamit dito sa mga taong dapat nating pasalamatan. Diba? Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At please, doon po sa mga videos na ginagamit natin as a reference, as ng ating commentary, lalong-lalo na kung ito ay syempre, mga kaibigan na natin dito, please don't forget to follow and subscribe din. Apart from that, doon po sa mga sumasama sa live, maging generous po tayo sa pagla-like at pag-share na kanilang live. Malaking bagay po yan. Lalong-lalo na kung alam nyo naman na yung fina-follow nyo yan, ini-educate lang kayo. Diba? Dapat i-share po natin ang knowledge. Anyway guys, again, maraming salamat. Have a happy Sunday and good night.